Hello everyone! Welcome back sa aking YouTube channel, Teacher Maricel. At sa video na to, tatalakayin natin ang kaibahan ng denotasyon at konotasyon. Bago ako magpatuloy, please po huwag kalimutang isubscribe ang aking YouTube channel, Teacher Maricel. Maraming salamat po! Magsimula tayo sa kung ano ang denotasyon. Dahil nalilito tayo minsan, ano ba ang denotasyon at konotasyon? So, simulan natin sa denotasyon. Ang denotasyon, ito ay ang literal, ang tiyak at tuwirang kahulugan ng isang salita. Ito ang kahulugang karaniwang makikita sa diksyonaryo. So, huwag kalimutan yan ha, ang denotasyon, ito yung mga salita na ang kahulugan karaniwang kinukuha o nakikita sa diksyonaryo, tiyak at tuwiran, literal, ito yon, denotasyon. Halimbawa ng mga salita. Rosas. Ang kanyang kahulugan sa denotasyon ay isang uri ng bulaklak. So literal yan, tiyak na kahulugan yan. Nagmula yan sa diksyonaryo. Ikalawa, puso. Bahagi ng katawan na nagpapadaloy ng dugo. O, diba? Tiyak, literal ang kahulugan. Ahas, isang uri ng reptilya. O, diba? Ito yung mga halimbawa ng mga salitang ang kahulugan ay kinuha mula sa diksyonaryo or mga salita na may tuwiran o tiyak ang kahulugan. So, denotasyon yan. Dito tayo ngayon sa konotasyon. Ang konotasyon ay ang di-tuwiran o pahiwatig na kahulugan ng salita batay sa damdamin, karanasan o sitwasyon. Maaring mag-iba ang kahulugan ng salita depende sa gumagamit. So, hindi kinukuha ang kahulugan mula sa diksyonaryo, kundi ito ay ang kahulugan depende sa gumagamit ng salita. Okay? Hindi siya tuwiran, hindi siya literal na kahulugan. Halimbawa, rosas. Ang konotasyong kahulugan ng rosas ay sumasagisag sa pag-ibig o pagmamahal. Sa denotasyon, ito ay isang uri ng bulaklak. Pero sa kahulugang konotasyon, sumasagisag sa pag-ibig o pagmamahal. Puso. Ang konotasyong kahulugan ng puso ay ibig sabihin kabutihan, pagmamahal o damdamin. Kung sa denotasyon, ang literal na kahulugan ay ang bahagi ng isa siya parting bahagi ng katawan ng tao, dinadaluyan ng dugo. Pero dito sa konotasyon, ang ibig sabihin ay kabutihan, pagmamahal o damdamin. At ang panghuli, ahas. Sa konotasyong pagkakahulugan ng ahas, ang ibig sabihin ay isang taong mapanlinlang o traidor. Pero sa denotasyon, ang ahas ay isang uri ng reptilya. O, di ba? Ngayon, paghambingin natin ang kahulugan ng denotasyon at konotasyon. So, sa salita, tingnan natin kung ano-ano ang mga kahulugan nito sa denotasyon at konotasyon. Okay, halimbawa, sa salitang rosas, no? Sa salitang rosas, ito. Iyang rosas na yan, ang kahulugan niya sa denotasyon ay bulaklak. Ayan, bulaklak ang kanyang kahulugan. Ang kahulugan niya sa konotasyon ay pag-ibig. Di ba? Pag-ibig ang kanyang kahulugan. Dito naman sa salitang puso, ang kahulugan niya, denotasyon, bahagi ng katawan. Dito sa konotasyon, pagmamahal o kabutihan. Dito naman sa ahas, ang salitang ahas sa denotasyong kahulugan, reptilya. Sa konotasyon, taong mapanlinlang. O, di ba? Ganun lang yon. Ngayon naman, tandaan natin, napakadali lang. Ang denotasyon ay literal ang kahulugan. Sa konotasyon, isa itong pahiwatig o may nakatagong kahulugan. Ayun lang, di ba? Napakasimple lang. Sana'y maliwanag, sana'y naintindihan at huwag nating lituhin ang ating mga sarili. Maraming salamat!